April 1, araw ng Lunes, mga ng umaga, diba, bumili ako ng aking ulam. Ngayon, pang second haircut ko na ito, mga syupatid. Eto, nagyoyosi pa siya sa labas habang hinihintay ko. Nag-aayos-ayos ako ng aking mga gamit para sa gugupitan ko. Faded V-shape daw ang kanyang gusto. So, wait lang ako sa kanya niyan. Ayan, mga syupatid, hindi nyo nakikita, no? Yan, nasa harapan ako ng aking salamin. May kahon kasi yan sa baba. Nilalabas ko yung aking mga gamit na gagamitin ko. Every day, as in araw-araw, ganyan ang aking fed. Yan, hinarang ko muna saglit kasi nga naaarawan yung, yung salamin against the light. Kaya, yun, hinarang ko muna. So, yan, tapos na siya mag-yosi. Pinaupo ko na, nakahubad pa ang aking consistent client. May pamilya na po yan. Sisimulan ko ang aking haircut sa kanya. Ang kanyang request ay faded V-shape. So, panoorin niyo mga syupatid. Ayan, nilagyan ko siya ng balabal. So, binasabasa ako muna kasi nasa taas yung yung electric fan ko. So, kumakalat-kalat yung mga buhok niya. Ayan, sinimulan ko ang sa side, syempre, sa right side ko, sa right side niya. Laging ganun ang fed. Dos nga pala ang gamit ko dyan. So, ayan siya. Ayan ang haircut ko everyday. In-speed ko muna ang video para madali ninyong makita ang aking haircut. So, ayan, lalagyan ko siya ng faded. Low faded muna. Pero papuntang V-shape, yun kasi ang request niya. Then, lalagyan ko ng shadows, kabilaan. Ganun po ang aking haircut, ang aking fed. Puro lalaki po ang kliyente ko, madalang ang babae. So, na-expert po ako sa lalaki. Pero, madali lang naman sa babae, yung haircut ng mga babae. Nakaka-enjoy naman yung pag-haircut Basta't fashion mo at may hilig ka sa haircut, ganun, kanya-kanyang hilig lang ng tao yan. So, eto na talaga ang aking hanap buhay. Matagal na, may higit ng 10 taon. So, siyempre, uulitin ko na masukan ako, nag-training ako, no? Bago ako nag-stay muna dito sa aking shop. Hindi pwede yung experience lang. Kailangan mag-aral ka rin ng pag-haircut. Lahat. Pinag-aralan ko yung reband, kulay, kulot, etc. Lahat-lahat na pinag-aralan ko. Pero dito ako tumutok sa haircut kasi ang haircut kasi everyday yan. Unlike yung ibang major services, yung mga reband, kulay. So madalang lang po yon. So dito ako nag-concentrate sa pag-haircut. So yung mga trending haircut, gustong-gusto ng mga kabataan. Ganon, di po ba? So, kung pupunta kayo dito sa Kulis, yung mga taga-Hermosa, dito lang po yan, malapit sa Eskinita. Inuulit ko, 100 pesos lang po ang aking haircut, napakamura. Hindi na ako namasukan sa malalaking salon kasi galing ako sa salon na malalaki. Mas gusto ko pa ang pwesto. 'Di ba? Sino nakaka-relate diyan, mga barbero, mga hairdresser o yung mga bakla? 'Di ba? Mas maganda yung dito, ka lang, magsosolo ka lang. Yung ate ko, nagtayo rin siya ng sarili niyang salon. Sa Olongo po naman yon. Pero, syempre gusto kong pumasok din sa ate ko. Kaya lang, sayang naman yung mga taon na inilagi ko dito sa pwesto ko. Kasi, nakaipon na ako ng maraming customer ko dito. Babae, lalaki ang ginugupitan ko. Bata, matanda. Ganun po, mga kapatid. Tapos, yung pamangkin ko, yung anak ng ate ko na pangalawang panganay, nagtayo naman siya ng barbershop. Ay, napakaganda ng kanilang mga shop, yung barbershop ng pamangkin ko. Ang pangalan nun, Urban Shave, pinopromote ko. Sa Olongo po yon. Di pa ako nakapunta doon, pero yung yung salon ng ate ko, Passion Touch naman, nakapunta na ako doon. So, yung parlor o salon ng ate ko, Passion Touch. Yung sa pamangkin ko kay Budik, Urban Shave. Mura lang doon, 250 pesos. Sa akin, 100. Sa ate ko naman yung haircut doon, 150. Yung mga taga-Batang, kung maliligaw kayo doon sa Olongo po, tandaan ninyo, Passion Touch,
ano yon, salon. Tapos sa pamangkin ko, barbershop naman, Urban Shave. Oh, mga kapatid, maraming salamat sa panonood ninyo sa aking haircut, ha. Ito, syempre, walang pangalan, basta't Yuki's Haircut. Yun lang ang pangalan ng shop ko dito. Nasa Eskinita to, dito sa may tabi ng elementary school, konting lakad lang. Ha? Salamat sa panonood, ha. Good vibes.